niya. O sige, kung ano ka, magbe-video ka, magliligpit muna ako ng mga gamit natin. Sabi ko, hanap lang ako ng makakainan. Wala naman talaga sana akong balak mag-live. Hindi pa ngayon dahil ano pa lang, maaga pa. Kaya lang, samantalahin na natin. Opo, malakas po sila, 70 years old. Ako po, 55 years old na mahina. Hindi naman po mahinang-mahina na yung hukluban, no? Narito po ako sa ano, Sun Yat-sen, nakita ko ron eh. Anong tawag doon? Memorial. Tapos, dumire-diretso lang ako. Nakita ko na may dagat. Ayun. Kaya humantong ako rito. Parke to eh, parke. Na may building. Watching from Osaka, Japan. Yan. Ako po 62 years old pero nag-hike at nag-running din po. Napakaswerte nyo, madam. 62 years old na kayo pero wala pong ganito sa Manila. Tsaka malinis yung tubig. Tataka nga ako rito. Napapanatili nila malinis. Pero kung dagat yan, mahirap naman dumihan talaga yan. Para maging tour. Tsaka walang amoy yung lansa ba. Masarap ang hangin. O, 50 na lang. 1967 ako, naramdaman ko din yung panghina ng katawan ko. Kaya nagpunta pa ako gym. Ngayon, nandito ko. 28 years old na po ako dito sa HK Servants. Maganda mag-exercise walking dyan sa tabing dagat. Yan. Opo, marami po nag-exercise dito. Mga bata, mga thunders, lakad-lakad lang, marami rin nagja-jogging. Bago tayo mag-almusal, makapag-vlog nga muna para mamaya gabi na uli ako. Dagat yan, sir, sa seaside, Bandan Ferry Central. Hindi ko po alam kung kung ano yung lugar, basta pinuntahan ko lang. Ito, may building dito sa likod ko. Parang Sun Yat-sen Memorial yata eh. $10, no limit Tangere. Thank you very much. Yan, Boss Bads, may kaibigan akong bebot dyan. Gusto mo tawagan ko si Babang Batombakan. Wag na po, kasama ko po misis ko. Lalo po sa gamutan, free po kami na no bills. O, kita nyo? Ang ganda ng kanilang health system. Good morning, Corazon. From Hong Kong. Opo, Sun Yat-sen yan. Yan, yun. Gawin mo yan sunrise o kaya sundown. Hi po, Sir Buds. Yan, Lori. Ayan, mga ferry. Good morning, watching from Korea. Albert, kung dadalo si Duterte, tapusin nila ang Quadcom hearing para makapahinga si FPRRD. Kuya, punta ka sa Sunday sa church ng KOJC. Nako, malabo na po. Mukhang, kasi hindi na po makakarating yung anak ko. Actually, ang hinihintay namin yung anak ko na makapunta rito. So, hindi na siya makakapunta. Yung anak kong flight attendant dahil nagkasakit. So, baka hindi na po ako makapamasyal. Doon na ulit tayo magkikita-kita. Shoutout, Boss Buds. Ang ganda ng lugar. Punsasama lang ang balita about Quadcom hearing na puro popogi ang congressman. Watching from Hawaii. Good morning, watching in Japan. Yan. Masarap maglakad-lakad, hindi ka mapapagod, no? Pag ganyan nakikita mo. Kaso nga, yun nga lang. Idol po kayo ng nanay ko na Dina, dialysis, pa-shoutout po. Shoutout dyan kay sa nanay po ni Mahekalye TV Vlog. Ingat po kayo.
at magpagaling. Boss, sa Sunday kita tayo, dalang kita ng hopya. Baka hindi na po ako makaano ng hanggang Sunday. Opo. Papauwiin sa bahay si PRRD kung pupunta sa Congress. Andiyan kayo sa North Point. Hindi ko po alam kung saan po to. Basta ito, may Sun Yat-sen Memorial ako nakita sa harap. Dumire-diretso lang ako. Meron ng dagat sa likod. Okay, 500 na po. Pwede na tayo magsimula, no? Iyan. 500 na. Wala tayong kwentuhan pa rin tayo kahit na si Tatay Diggs na po ang ating di ba? Dagat dito sa kaliwa tapos mga magagandang puno. Magandang araw sa atin lahat. Teka, start na tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ito po yung announcement po, pagtitiyak po ni Atty. Sal Panelo na si Tatay Digong po ay dadalo bukas, no? Ganap na 9:30 at nananawagan po siya na samahan po natin sa anong tawag dito? Batasang Pambansa, no? So kung nariyan po ako, nariyan tayo sa Batasang Pambansa. Kaya lang dahil narito tayo sa Hong Kong, makikinood na lang din tayo, no? Kung ano po mga kaganapan dyan sa Pilipinas. So, kayo po na mga malapit, mga taga Quezon City, taga Maynila, ito na po yung chance na hinihintay natin. Kasi syempre, alam niyo naman, hindi naman po to, no? Hindi naman po hindi po natin alam yung mangyayari, di ba? Kasi baka bigla pong maganap na yung magkabastusan, yari po sila dyan, no? So lahat po ng mga nagtatapang-tapangan, lalo na po yung mga young guns o yung mga young guns na tinatawag, no? Medyo ihanda nyo na po yung mga utak nyo. Kasi tinitiyak ko sa inyo na hindi po kayo atrasan ni Tatay Digong. Yan po ang masasabi, yan lang ang matitiyak natin na mangyayari, no? Si Tatay Digong po ay hindi po kayo atrasan. Lahat po ng mga katanungan nyo, hindi po ugali ni Tatay Digong yung may tinatago, wala pong tinatago. Marami pong pinaliwanag si Atty. Sal Panelo. Yung palang mga umatin sa Senado, hindi naman po pala naunawaan yung mga pinagsabi ni Tatay Digong, no? Ini-insist po nila na may mga inamin. Tama naman, hindi nang dinideny ni Tatay Digong yung pag-amin niya sa war on drugs, no? Minamasama nyo lang. Samantalang ang inamin ni Tatay Digong ang linaw-linaw. Ang inamin niya ay na si Tatay Digong po ay umamin na siya yung mayroong pangunahing mayroon pong pananagutan sa war on drugs, di ba? Simple lang naman yan Kung naging palpak ang war on drugs, di sisihin si Tatay Digong. Pero kung naging maganda naman po yung dinulot ng war on drugs, karapat dapat din naman po siguro sana na purihin, di ba? Mahirap po yun na sisi lang na sisi. Okay, yung mga nagsabing may inamin si Tatay Digong, no, tama naman. Wala naman pong dinideny. Hindi naman po dinideny na walang nagganap na war on drugs. Kayo lang naman yung mahilig mag-deny. Kayo lang naman yung hindi nyo pag-usapan Yung mga gustong pag-usapan ng tao. Kaya lang nga po, yun na nga, no, maghanda po kayo. Lalo na po yung, alam nyo, daming matatapang. May nagsabi pa na duwag si Tatay Digong. Ngayon lang po ako nakakita na iniimbestigahan nyo dahil sa
maramihang pagpatay tapos biglang duwag, 'di ba? Hindi ba contrast 'yun, no? Yung sinasabi ninyo na iniimbestigahan niyo yung mga krimen, sa war on drugs tapos dahil siya ay sanduwag, parang napaka-contrast nun. Okay, yung sinasabi po ng Young Guns na kung talagang matapang, kung talagang lalaki, yan na po, no? Sabi nyo, kung talaga matapang, pasipa kayo, di ba? Umatin at willing kayo magpasipa. Sana naman po meron kayong tinatawag na yagbols sa paghamon, no? Kasi very willing daw sila magpasipa eh. Kung atin si Pangulong Duterte. Yan po kasing mga hamon na ganyan, hamon po ng mga takot yan eh. 'Di ba? Papasipa kami pero pumunta siya rito sa bahay namin. Pupuntahan na po kayo sa bahay ninyo, no? Okay. Alam niyo po, etong mga to, yun nga yung sinasabi ni ni Senator Marcoleta, no? Sinasabi po ni Senator Marcoleta na eto naman kayo namang mga taga-Quadcom, kaya magulo yung inyong hearing. Wala namang isang abogado sa inyo. Ang problema niyan, no? Katulad nga niyan, nakikiusap si Panelo, pinagbigyan na kayo. Sana i-treat nyo siya na bisita. Kasi wala akong sa ugaling Pilipino, wala pong bisita na binabastos, no? Yung bisita, inimbitahan nyo, pinaunlakan kayo, sana naman po wala pong bastusan. Kasi kung ginagawa nyo po yan sa ibang nyong mga, tapos pagsalitain nyo po, kasi kung sasabihin nyo po yung mga ginagawa ninyo, no? Sasabihin nyo po sa kay Pangulong Duterte na hindi siya pwedeng sumagot yes or no lang, baka kinakailangan din pong ihanda ninyo kahit papaano yung mga utak ninyo. Baka mag-ala Ontiveros kayo na nagmamarunong, no? Na akala niya ay naiisahan niya si Pangulong Duterte. Pag sinabi niyang ipinapaako niya, ipinapaako niya. At sana, dahil eto na po, si Pangulong Duterte na po, yung nakaharap, sana, katulad po ng ginawa ng Senado, mabigyan nyo talaga ng oras para hindi na po pabalik-balik. Baka kasi paghihintayin nyo lang, no? Tapos uunahin nyo yung mga akusasyon ng mga panay kabastusan. Sana bigay nyo po yung respeto sa isang dating Pangulo. Kung hindi nyo nakinikilala si Pangulong Duterte bilang naging Pangulo ng Pilipinas dahil sa kabastusan ninyo, sana man lang ipaubayan nyo na yung mga nagtatanong sa mga may alam din sa batas kasi mapapahiya lang po kayo, magkakahiyaan lang po. At sana wala pong hamunan, no? Wala pong hamunan kasi hindi nyo po alam ang magiging reaksyon ng mga tao. Sanay na po kami kay Ontiveros. Kahit papano si Ontiveros, wala po silang immunity. Akala nyo lang may immunity yung mga congressman. Wala pong immunity ang mga yan. No? Lahat po yan pwede pong may immunity po sila sa privilege speech. Pero po, labas po ng privilege speech, wala pong immunity yan. Pwede pong kasuhan lahat yan. Presidente lang po, mga taga-Supreme Court, ang hindi pwedeng ireklamo. Okay. So sana ibigay po natin yung respeto, no? Alam po ninyo, maganda na rin to. Nung una lagi ako nag-aalala, no? Baka mabastos. Ganyan sa Senate eh. Nag-aalala ako, sana wag nang umattend. Yun yung panalangin ko noon eh. Kaya lang nung nakita ko po kung paano i-handle ni Pangulong Duterte yung lahat. Katulad lang din yung kay BP Sara no?
Yung nawawala po yung kanilang kabastusan o hindi umuubra. Ayun. Bastos pa rin pero hindi po umuubra, ah, hindi po umuubra yung kanilang kabastusan pagkaharap po yung mag-amang Duterte. Kayang-kaya po sila na mag-amang Duterte. Kaya lang, magkakahamunan din, di ba? Paano nyo i-contempt yung bisita nyo lang? Yan, marami na itatama rito ngayon. Yung mga katapangan nyo na contempt, bawat ayaw nyo salita. Hindi hindi pagsisinungaling, yung ayaw lang, kinokontempt na. Okay. Yun din, isa pa, no? Sana dumalo lahat ng mga nag-aakusa, si Garma, sino pa ba? Yung mga sila Kerwin Espinosa, no? Sana correct. Kung ako nariyan, doon talaga ako eh. Doon na rin ako manunood sa batasan kasi minsanan lang to eh. Minsanan lang po tong chance na makita natin yung mga nag-aako sa kay PRRD kung paano sila bubutatain. Wala naman po. Real talk po. Yung ang pagbabatayan lang nila, hindi lang kasi makaintindi. Di ba? Pinaliwanag na uli ni Attorney Sal Penelo, ano yung inaamin ba na krimen? Meron bang krimen sa war on drugs? ang ginawa lang nila, pinasama nila ng pinasama yung war on drugs. Tapos sasabihin nila, ang arkitekto ng war on drugs si Tatay Digong. Tanungin niyo yung taong bayan, no? Kung gusto ba nila yung naganap sa war on drugs o hindi. Kasi kung taong bayan ang masusunod, dapat parangalan pa nga si Tatay Digong dahil sa war on drugs niya. Kaya mayroon pong mga mapapahiya ulit. Kaya lang wala rin naman no. Kaya lang ang maganda lang dito sinasagad niyo yung tao. No, sinasagad po nila yung yung kumbaga sila po nag-expose sa kanilang sarili na lahat ng mga bintang nila wala naman pong katotoran, wala naman pong basehan. Yung inamin daw na merong hindi nila naunawaan pinaliwanag uli ni Sal Panelo, Attorney Sal Panelo. Yung sinasabi nila na inamin daw na meron siyang tinatawag na death squad. O di ba? Criminal nga yung sinabi niyang death squad. Ang ibig sabihin, alam na po ni Tatay Digong na magtatablahan po yung mga expected niya. May na-expose pa nga na hindi ayaw itinatago ng media no? Ang na-expose po doon sa Senate hearing, hindi naman po yung si Tatay Digong na umamin siya ng mga wala pong krimen, no? Na inaamin si Tatay Digong, kung hindi na-expose nga niya na yung isang parte po, yung matagal natin pinaghinalaan na yung mga drug lords kontra sa drug lords, di ba? Yun yung na-expose doon ni Tatay Digong na sila nag-eliminate sa kanilang mga sarili. Kaya marami po talagang naapektuhan. Pero siyempre, pabor sa gobyerno yun. Anytime na may problema sa anytime na anytime po na magkakaroon po ng usapin o ma-eliminate kahit po sila na lang yung magtablaan kasi parang parang pinalalabas kasi nitong mga to na ang babait ng mga kalaban no? Mababait yung likas na mabuti yung kalooban ng mga nagbebenta ng droga no? Parang hindi nila makakaya no yung mga krimen ng maliban sa pagbebenta lang parang ganoon para matapos na rin po ma-reorient uli yung mga Pilipino
na mali po yung sinasabi ng ating mga kapulisan, no? Yung mga PNP natin na sinasabi po na ang droga po ay isang sakit na dapat ha hindi po masama, no? Yung mismo pong paggamit ay hindi po nakakasama. Bagkus ito po ay nakakabuti pa raw sa ekonomiya, no? Yun yung problema natin, yung nagtatanim po sila ngayon ng kaisipan sa mga kabataan na iba po sa mga sinasabi ni Tatay Digong at sa mga nagaganap, no? Parang sinasabi nila parang pinangangatwiranan sa ni Marbil at saka nung kanyang spokesperson na katwiran sa kinakatwiranan nila na ito ay nakakatulong pa sa ekonomiya, nag-extend ng oras na wala po sa katotohanan. Ngayon kung ang ating pong yan yung problema no, kung yung ating pong kongreso, yung ating pong pangulo sa executive, nariyan yung pangulo tsaka yung kanyang mga cabinet. Tapos sa kongreso, nariyan po yung mga congressman at senador. Tapos pati ang kapulisan, kung wala na po sila nakikita sa dati nating problema na droga, hindi na nila nakikita na malaking problema, kung di medical. Medical ang solusyon eh. Putya, may malaki talaga tayong problema. Paano ka magko-conduct ng war on drugs sa isang kung ang pag-iisip mo, no? Hindi problema yung droga. Kung hindi ang problema yung paraan ng yung treatment sa mga gumagamit, no? Doon ako sa makatotohanan kasi ang dali namang intindihin nung sinasabi ni Tatay Digong. Ang sinasabi lang ni Tatay Digong sa isang pamilya, no? Magkaroon lang ng isang adik, nasisira yung buhay ng pamilya. Sa isang pamilya, yung mga kwento ni Tatay Digong, nag-abroad, nagpaalipin yung mga OFW. Bakit nagpapaalipin sa ibang bansa? Bakit parang ganun yung treatment sa atin, di ba? Alipin ng mga ibang tao para magkaroon ng magandang kinabukasan yung anak. Tapos wala naman pala. Hindi naman pala mauuwi lang po pala sa pagdodroga ng anak. Wasak ang kinabukasan. Para saan pa ang lahat, no? Yun yung gustong lutasin sana ng war on drugs ni Tatay Digong. At nasaksihan po natin yan, nasaksihan ninyo, na ang ganda po talaga eh. Siguro majority, 95%, no? 95% ng mga ng ating pong mga mamamayan ay approve sa ginawa ni Tatay Digong. Okay. So muli narito po kami, no? Pakita ko lang po uli sa inyo yung magandang bay dito po sa ating Hong Kong, no? Yung mga malapit po dito, baka abutan nyo pa ako rito. Hindi ko lang alam pero nakita ko puro Sun Yat-sen. Yan. Bruce Jenner, ano yun ba? Si Bruce Jenner, yun yung si Caitlyn Jenner. Okay, yan lang po mga kapatid. Medyo ano lang tayo, baka meron po kayong mga ayan nga po, no? Adi ka Marbil, bangag to si Marbil. Pwede, no? Kasi wala pong matinong chief of police na makakaisip nung sinabi ni Marbil na yun. Kaya mahirap po pag ganun yung chief of police natin mag-isip, no? Nasa TST ka po, host. Ano yung TST? Dagat po yan, sir. Opo, dagat. Badong, bakit narinig ko kinukumpara mo ko doon sa Bruce Jenner Yawa? Ikaw kinukumpara, hindi ko.
Hindi kita kinukumpara. Mali ang pang-intindi mo siguro. Si Bruce Jenner, siya yung si Caitlyn. Caitlyn Jenner. Hindi mo ba kilala sa Caitlyn Jenner? Hindi si Caitlyn natin, Caitlyn Jenner. Yung matandang naging kung kailan tumanda ay tsaka nagpalit ng gender. Si Caitlyn Jenner, sikat yun na transgender. Transgender ka ba? Ako pa mag-aayos. Mali ka na nga ng pang-intindi. Si Caitlyn Jenner, hindi ikaw. Dating Olympian. Chim Cha Chui po. Ito ba Chim Cha Chui? Hindi naman. Parang malayo yung Chim Cha Chui na yun eh. Narito po ako sa ano eh. Malapit po ako sa Central eh. Isang liko na lang, Central na eh. Yung mataas na building ICC. Confirm Boss Bats, dadalo si Pierre bukas sa Tuadcom. Opo, confirm po. Ngayon lang nakilala ni Caitlyn si Caitlyn Jenner. Matagal na sikat yun. Yung siya yung ano, yung stepfather ng mga Kardashians. O baka hindi mo naman kilala yung mga Kardashians. Yun. Sa Kardashians. Hindi po TST yan, Seungwon po, Central District. Dating swimming Olympian. Hindi po siya swimming. Ang tawag po sa kanya, yung mga decathlon ba? Yung maraming event yun. Enjoy Loads. Kowloon side yun, boss. Nasa Hong Kong side ka. Ako po, nasa Hong Kong side ako. Bruce Jenner, dating Olympian. Kardashian yan, ama nila nag-transgender. Siguro naman, kilala mo na yung Kardashian. Corazon, Austerio, Sir Bad, sayang fan kayo po, Sir Bads. Kayabang. Mobadong. Yan po ang Sun Yat-sen located sa Yingpun. Opo, yun po yung estasyon namin eh. Sa Yingpun. Kasi nasa ano ko eh. Ramada View, ano ba ang tawag dito? Harbor View. Ramada Harbor View. Shoutout Sir Badong, nakaabot sa live mo. Kakapal na mukha ng mga advertising sa Facebook. Nanghikayat na magboto sa kanila. Yung champion ng track and field, dating si Caitlyn Jenner, stepdad ng mga Kardashians. Yan. Singit lang, Boss Buds. Boxing, galing ni Mindoro, third round, tulog agad. 13-0, all knockout. Very good. Drug sila, mura ni PRRD bukas. Di pa rin, wala akong alam. Bossing, sana di magmura si tatay bukas sa hearing para malaki kita pag naka-live ka. Malabo po tayo maka-live kasi nasa ano tayo, Hong Kong. Mahirapan akong mag-pick up ng ano. Bahala na kung ano mangyari. Good morning, Boss Bats. May nagtatanong kasi kung nasa TST ka at sagot mo naman na ano yung TST. Iyon. Tatayo din yan. Kaya maraming mga tao kung i-contempt si PRRD o pabayaan lang, Sir Buds. Malamang, alam niyo naman yung suporta ni Tatay Digong. Hindi natin masasabi, di ba? Hindi natin masasabi kung ano yung magiging reaction ng tao. Kasi, kung si Morales nga, nag-rally yung mga tao sa Senado, di ba? Ito pa kaya, ibang uri po yung ano yung Tatay Digong. So, alam ko yung na-contempt si Morales sa Senado, may suportang rally yung mga tao kahit konti lang. Dito malamang.
Chimsha-Chui po. Yan, ka. Sun Yat-sen Memorial Park po yan. Malaking park, Sir Buds. Opo. Tapos sa likod po, ito nga itong parke na to. Good morning po, Sir Bud Aratelis, watching from Paumbong, Bulacan. Doon sana ako sa may dagat mismo. Ang problema,